hindi ako nagpunta doon, probably, hindi na tayo magkikita, hindi ko na makikilala ang TikTok o ganun-ganun. Pero, para sa akin, my living testimony is, kung hindi mo pa talaga time, hindi mo pa time, but then, we should not challenge our destiny, our health, or our luck, or our fate, mga ganun-ganun. Oo, we have to do something about it. Kaya, consult your doctor to save your life. Hello mga darlings, honeybee, sweetheart, and etc. So, oh my goodness. Nag-OOTD po tayo today kasi may appointment po ako sa aking annual OBGYN check-up. Oo, March na po. Kaya kayo mga kababaihan dyan ay spare your time or give space of your schedule for your OBGYN appointment. So, ang ating OOTD po ay Versace ng cashmere sweater po tayo. Kasi for some reason, napaka-windy sa Vegas at saka napakalamig. Maaraw pa naman. So, ayun lang tayo ang ating aura. And then, my favorite runway na Louis Vuitton sneakers. Ayan po. Naku, lagi lang naka-OOTD. And then, for our purse, ito lang kasi easy going lang tayo. Itong ating Amazon 16 na Evelyn Hermes. And then, check that out. Yung ating Rodeo. Wala pong kinalaman sa Rodeo Drive yan. Ayan po ang Rodeo. It signifies the brand of Hermes na actually for horse riding naman talaga yung kanilang products before. Oo po. So, ayan po yung ating OOTD. Oo, naka-black ako actually. So, gora na tayo. And then, for our shades, ito pong Prada ang gagamitin natin. Kasi para naman may delight ang ating OOTD. Kasi, puro na lang fuchsia color and itim. Ganun. So, ganyan ang aura natin. And then, for our accessories, we have the Louis Vuitton Hide and Seek. Parang laro, hide and seek. So, turno po yan. Meron po tayong ganito flower na ring. May itim actually to, parang ganyan. Pero ito lang ang susuot natin. And then, may art deco tayo na Louis Vuitton ring din. Set po yan, hide and seek. May bracelet po tayo. And then, necklace. And then, earrings. Turno po yung ating ring at saka earrings. O, yun lang po. Kailangan ko lang po mag-commercial. Kasi nga, ang Louis Vuitton ay company po na trusted natin. At dyan po tayo naglalagay ng ating konting investment. So, ayan po. Yung ating favorite na monogram canvas na bracelet. Super cute. And then yung ating tambour na mother pearl with diamonds na wristwatch. So, gora na tayo. So, babu, see you there. Loose and it almost ruined my record collection. I stepped outside so that I could get high out in the smoking section. Nasa OBGYN office po tayo. Aray, oh my gosh. Sorry. So, ayan yung ating gamit. So, ang aking BP today is 123/78. So, ayan, annual check-up ko today. Kaya kayo mga mama o mga kababaihan dyan, magpa-appointment na po kayo sa inyong OBGYN. Kasi March 6 today, so March talaga ako nagpapa-check up. Ako, muntik nang makita yung joking. Diyos ko, 132 pounds ako. Dapat 130 lang. So, magda-diet pa tayo lang.
Hello mga darlings, ito na naman ang inyong supercalifragilisticexpialidocious Lala from Las Vegas. So for today's video, I am going to share with you with pride and honor to share with you my cervical cancer history or story pala. So, before I kick this video off, tayong mga nanay, kahit hindi po mga nanay, tayong mga babae o yung mga dalagingging dyan, wag po kayong masyadong tawag dito, confident na hindi pa kayo nanganak, hindi pa kayo nag-asawa. Kahit kayo'y virgin pa or whatever, magpatingin po kayo palagi sa inyong OBGYN annually kasi po ang cancer wala pong pinipili yan. Well anyways, eto na. So, February, sometime in February, kami ng mga friends ko, kapapanganak ko pa lang dun sa aking 16 years old. Pinanganak kasi siya ng 2008, so 2.5 years old pa lang siya nung February na yun. So, in-invite ako ng friend ko for lunch, tapos yung isang friend din namin. So, doon kami, hanggang pagkatapos namin kumain, nagkwento-kwentuhan tungkol sa mga, alam nyo na, yung mga sakit-sakit, mga anak, mga ganun, yung mga condition, ng health condition, mga ganun-ganun. Hanggang sa nabanggit ng friend ko na sabi niya, uy, meron ako sa first week of March, meron ako, sabi niyang, appointment sa aking OBGYN annual routine check-up. Sabi niya, ikaw ba'y mula nang nanganak ka, nag-consult ka na ba sa iyong OBGYN? Sabi ko, hindi pa. Uy, sabi niya, 2 years na ang nakalipas ng nanganak ka, dapat magpa-check up ka na, ganun-ganun. Kasi nung nanganak ako kasi, after I released from the hospital, kasi ano lang naman ako doon, 1 week lang, 5 days. May nurse ako sa bahay 2 weeks. So, syempre siya ang nagtitingin-tingin, nag-ano ng blood, mga ganyan-ganyan. So, from that on, 2 beses lang ako nagpunta ng OBGYN, ganun-ganun, after birth ng aking bunso. 4th pregnancy ko na yun. 4th birth ko na yun. Tapos, sabi niya, magpatingin ka na rin kasi hindi mo alam. Sabi ko, sige. When I got home at that evening, sabi ko, bukas tatawag ako sa aking OBGYN. So ayan na, February 28, 2011. So nagpa-appointment ako. Tapos sabi niya, yung pap smear, sabi niya ganun, in 1 week, sabi niya ganun ang result. So wala lang yun, parang nakalimutan ko na, ganun, routine lang naman, diba? Maya-maya, March 11, 11:30, alam ko yan, 2011, ay tumawag ang assistant, yung aking OBGYN, Frau or Mrs. Malman Klassen, doon sa taga Germany kasi. Tumawag sa akin, sabi niya, nasaan ka right now? Sabi ko, nasa bahay. Sabi niya, the doctor wants to see you like immediately, right now. Sabi niya ganun. Sabi ko, Diyos ko, may susunduin ko pa mamaya yung anak niya. Sabi niya, tawagan na natin yung daycare kasi daycare pa yung anak ko, yung bunso nga. Tawagan na natin yung daycare na sabihin natin na nandito ka. Basta ngayon din. So kinabahan ako, sabi ko, ano ang meron? Sabi niya, basta si doktora na ang bahala, ang mag-explain. Basta emergency, pumunta ka ngayon din. So ako nang nagsabi, sabi ko, habe ich jetzt Krebs oder was? German kasi, sabi ko, may cancer ba ako o bakit emergency? Tapos sabi niya, si doktora na po ang mag-explain sa'yo kasi nandito na, sabi niya, yung pap smear result mo. Pero sabi niya, bilisan mo. Ay, Diyos ko, nagngangakak na ako. Basta kung anong itsura ko nun, drive na ako agad, punta na ako. Malapit lang naman. 10 minutes lang drive sa ba. Pagdating ko doon, nandoon na yung doktora. Pero umiiyak na ako talaga, mga darlings. Tapos sabi ng doktora, calm down, hindi pa malala. I found something that doesn't belong there, sabi niya, sa iyo at sa cervical. So it is like cervical cancer. Kasi sinabi ko talaga sa kanya, doktora, wag mo na akong titingnan, may cancer ako, may cancer. Kasi iyak na ako, nagpanik na ako, hyper na ako, Tapos sabi niya, maliit lang to. We have to do something like immediately. Wag kang magpanik kasi
Kasi ang cervical cancer, alam ninyo, 5 to 6 months lang po ang taning natin yan kung nag-spread out na siya sa ating body. Kasi ang cervix natin yan ang thinnest organ of our body, mga babae. Kung ang pancreatic cancer, pancreas cancer sa mga lalaki ay death sentence para sa kanila kung hindi maagapan, ganyan din sa ating mga kababaihan. Sinasabi ko lang to, hindi ko kayo tinatakot, pero based on my experience, yun po ang nangyari. So sabi ng doktora sa akin, maliit lang siya, mas maliit pa siya sa isang butil ng bigas. So, haben Sie keine Angst, kasi German nga, haben Sie keine Angst, alles wird gut. Huwag kang matakot kasi everything will be okay. So, habang ako nag-hysterical, sabi niya, punta muna tayo sa kwarto. So, dinala niya ako doon sa kwarto. Pinakita niya sa akin yung result ng pap smear na sabi niya, ayan, yung maliit-liit na yan, yan sabi niya ang public enemy number 1 na kailangan nating tanggalin. So ganito ang procedure na mangyayari kasi maliit pa man lang siya, walang mangyayari sa'yo, walang chemo na magaganap. The surgeon is going to cut that part kasi maliit lang man siya or ili-laser, whatever. Pero sabi ko, anong gagawin? Kailangan na kong operahan, di ba? Sabi niya, oo na. So, wait a minute. Hanggang ini-explain niya yung nagda-dial na siya doon sa ospital. Yung ospital, kung saan ako nanganak dyan sa bunso ko, Hertzie, so ang pangalan sa, siguro kung may nanonood dito na taga Nordrhein-Westfalen sa Münster, Hiltrop Hospital, oo. So sabi niya, tumawag na siya doon, kasi doon ako nanganak, diba? Sa bunso. Tapos sabi niya, emergency ito. Tapos sumagot, sabi niya, ay, walang available na appointment kasi lahat na naka-line up na yung appointment ng doktor. Tapos sabi niya, pasyente ninyo ito, kailangan to. Well, long story short, ayan na. Naka-appointment na siya. Nandoon na ako, dinala na ako doon. 10 yung operasyon ko. Nandoon ako 7:30 pa lang kasi lalagyan ka pa ng IV, ng anesthesia, whatever. 2 hours procedure po yun. Basta easy lang, easy going. Dinala ako sa baba at nang nilagyan ako ng kung ano-ano dito. 2 ang nurse, 1 doktor. Yung doktor na nag-opera sa akin ay yung nagpaanak sa akin. The Glossameyer, Dr. Glossameyer, or ano na siya, retired. Yun ang nagpaanak din sa akin doon sa bunso ko. So, ayan na, sabi niya, easy going. Ano lang to, basta sasabihin ko sa'yo, kasi syempre may conversation pa yan ng doktor bago maganap ang operasyon na out of 1 million operation, meron talagang risk, diba? Ganun naman talaga lagi. So, ayan na. Natulog na ako. So, 2 hours operation. So, mga 12, nagising ako kasi syempre, kahit natapos na yung operasyon, hindi pa man tayo talagang gising na gising, So, mga before 12 nagising ako, tapos successful, ganun, ililipat ka na sa iyong kwarto kasi okay lang. So, dapat, iuuwi ako ng gabing yun. Bari, kumbaga, ang tinatawag na ambulant sa Germany, ganito, wait. Kumbaga, ambulant, yung walk-in patient lang baga. So, okay na. So, kumain na ako ng tanghalian ko, ganun. Okay na. Tapos, kinagabihan, kasi supposed to be susunduin ako ng aking asawa 6 ng gabi. Ayaw akong palabasin. Tapos sabi sa akin nung nurse, pumunta pa pala yung doktor, tinignan niya ako, ganun. Tapos ayaw daw tumigil yung dugo ko. Tapos sabi nung nurse sa akin na, mag-o-overnight ka, mag-i-stay ka pa dito ng overnight. Tawagan na lang natin, sabi niya, yung husband mo na sabihin na wag kang sunduin. So, tumawag naman ako doon. Sabi ko sa asawa ko na, wag mo na akong sunduin kasi kailangan ko pa raw dito ng 1 night kasi parang nagbi-bleeding pa. So, wala lang yun sa akin. Hanggang sa 2 yung nurse nagbabantay sa akin. Kasi may kasama ako sa roomie. Private ako kasi dati. Tapos nung nanganak ako doon sa bunso ko, nag-public ako kasi ang super mahal. So, pag private ka kasi mag-isa mo lang sa kwarto mo sa Germany. Pero pag public ka na insured, may kasama ka sa kwarto. So, 2 kami. Babae din siya. Pero yung kanyang, yung problema niya, yung sa kanyang, may problema siya sa kanyang bituka o whatever, basta. Tapos, nagigising ako, tapos yung nurse ko, 2, palitan sila, lagi nilang tinitingnan yung aking BP, ganun. Tapos sabi ko, ano ba ang meron sa akin, problema? Siguro mga 2:00 yun. Tapos sabi niya, wala naman, kaya lang medyo nagdudugo-dugo ka pa, we need to find a ways na mag-stop ang bleeding mo. Ganun. So, hanggang nakatulog ako sa panahon na yun, nung 4:00 na,
dalawa na talaga silang pumunta sa kwarto ko, nasabing ganun na, hindi ka na pwedeng bumangon ha, pag iihi ka. So nilagyan na ako ng portable na toilet. Kasi noong araw na matapos akong operahan, yung nurse na nagbabantay sa akin, kailangan kong umihi. Yung toilet, parang may kalayuan, walang toilet sa aking room. Pinabangon ba naman niya ako, pero inalalayan niya ako, ginaid ba niya ako, inassist niya ako, tapos hinawakan niya yung aking balikat, yung aking kamay at balikat, tapos naglakad kami. Dapat pala hindi ako pwedeng maglakad kasi yung stitches ko, kasi di ba parang laser yung pagka-opera sa akin, dapat pala hindi ako mag-move kasi tennis part of our organ nga, so nag-ano siya, natanggal yung stitches, na ripped off po siya. Oo, kaya na-open yung wound ko, my God. So, yun na nga ang nangyari. So, hindi tumigil ang pagdudugo ko. Yung dalawang nurse, noong gabi na, alas 4 ng, dalawa sila. Tapos sabi sa akin, hindi ka na pwedeng bumangon ha, manatili ka lang na ganyan. Pagka kailangan mong imihi, may portable na nga ganyan, i-assist ka namin, but wag kang mag-exert ng effort, ganyan. Sabi ko, meron talaga nangyayari sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, nagbe-bleed ka, tamang ganun. Kaya kailangan nating iwasan na maggalaw-galaw ka ng ganyan. Wag ka, alas 6, nandyan na may doktor na. Ginawa na sa akin, ayan na, minisure na yung BP ko, mga ganun. Alam niyo kung less than 70 na lang yung, basta 70 or 70 na lang yung dugo ko. At saka yung pulse ko daw, mahina na. O di nagpanik na silang lahat. So, sinabi sa akin na nag-bleed ka at ayaw tumigil. Sabi niya ganun, parang may nagka-problema yung operation mo. Hindi man sinabi sa akin na natanggal yung tahi, no? Kaya nag-bleeding ako, ayaw tumigil yung ko. So, muntik na ako ma-hemorrhage. So, nung 6:30 na yun, kasi nag-iiyak na ako, doon ko na-realize, sabi ko, Diyos ko, ang buhay ko matatapos na rin itong mga pasandaling ito. So sabing, tatawagan na natin ang asawa mo kasi we are going to undergo an emergency operation. Nung marinig ko yan, sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Kung araw ko na talaga to, araw ko na talaga, pero please, rescue me. Kaya maliliit pa yung mga anak ko, no? So anong nangyari, nung 6 na yon, hindi na ako pwedeng, kasi nung 4 pa pala na yun, nung sinabi niya na hindi na ako pwedeng maggalaw-galaw, bawal na akong uminom ng tubig, kahit uhaw na ako, hindi ako binigyan ng tubig, bawal ako kumain ng whatever, kasi nga pala, ipaplano na yung, pin-repair na yung emergency operation, Tapos ayun na yung doktor pumunta na ganito ang nangyari, nag-bleed ka, so we are going to operate, to conduct an emergency operation para tahiin natin ulit yung na-rip off, yung natanggal na tahi sa'yo sa loob. So, sabi, tawagan ko daw ang asawa ko, hindi na. Sabi ko, hindi. Kailangan kong kausapin yung anak ko. Yung pangalawang anak ko ang nandun, dahil yung panganay ko nasa Berlin. Kasi, yung panganay ko kasi, hindi talaga civil engineer ang pinag-aralan niya. At first, pag-graduate na ng high school, natanggap po siya sa Charity Berlin na ospital. Doon po siya nag-aral ng practical. Tapos, yung kanilang theory, ginagawa sa Humboldt University. Yung po yung mga elite universities ng Germany. So, medicine, human medicine kasi dapat ang kinuha ng panganay, kundi po basta-basta yan, kailangan mo 1 flat or hanggang 1.2 lang ang average mo ng high school, saka ka pwedeng tanggapin doon. Well, anyway, so concentrate tayo dito sa ating cancer, So, ayun na, ang aking higaan, nilagyan na kay magugulong yan. 4 na nurses at 3 doctors ang nag-escort sa akin, binaba kasi nasa baba yung, parang may basement yung operation room nila. Basta silang lahat ay pinipet ako, kumbaga, basta kinocomfort ako kasi iyak ako. Alam nyo yung iyak na parang hindi tayo makahinga? Ngayon ganun talaga, dahil sabi ko, Diyos ko, kabata-bata pa ng mga anak ko, Lord, parang awa mo na. Iyak ako ng iyak. Hanggat siyempre may IV ako, nilagyan na nila ako ng mga anesthesia, mga ganyan. Tapos yung mga doctors, naka-uniform talaga sila ng green na, basta ready to go na. Iyak ako ng iyak, tapos lahat sila sa akin, yung nagko-comfort sa akin. Oo, yung tawag dito,
they assured na, na walang mangyayari sa akin. Ano lang, routine lang talaga to na pagka nagkaka-complication yung operation na ganyan. Tapos, ang naalala ko pa lang, yung nurse na ginaganyan niya yung mata ko, sabi niya, huwag ka nang umiyak, ganyan. Alles wird gut, everything will be fine, ganun, German kasi. Yun na yung last na natulog na ako. Tapos, syempre, 9 yung operation ko, kasi 6 nila, nagising ako, nung nagising ako, magte-12 din. Kinabukasan, doon ko na-realize, sabi ko, Lord, may mission pa talaga ang buhay ko, kasi, sa mga ganun na pangyayari, doon mo marirealize how important it is to live. Kaya, bawas-bawasan na natin ang VARDA. Oo. So, yun lang po. Ang ibig ko lang sabihin, kaya senior ko sa inyo na the earlier, the better, na pagka kailangan talaga natin, lalo tayong mga nanganak na, or even kung wala pa tayong anak or dalaga man tayo or whatever, kailangan talaga mag-consult tayo sa ating OBGYN, kasi kaya na-rescue ang buhay ko dahil sa nagpunta ako ng right on time talaga, na maliit-liit pa lang siya. Pero yan, yun ang nangyari. So, kaya na-rescue ako, walang chemo na nangyari kasi nga, kadi-develop pa lang nung cancer doon. Kaya, tayo mga nanay, o tayo mga babae, kahit gaano tayo kabisi, huwag nyo pong kaligtaan magpakonsulta or tumingin, magpa-appointment sa inyong OBGYN. Yes, take it from me, it really saves life if we take care of ourselves, especially our health. So, yun lang po. Ang inyong si Muse LV nag-uulat from Fabulous Las Vegas. Oh my God, on point na naman ang ating cardigan na pang middle age. Oh, tingnan mo, ang cute to. Ayan si Medosa. So, yun lang po. Happy Thursday. Throwback Thursday ang ating storytelling. So, peace out.